135,000 piso. Paulit-ulit na binabasa ni Yen ang mga numerong nakasulat sa papel na hawak niya. Umaasang sa susunod na pagtingin ay mag-iiba ito. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ang pagkakatitik. 135,000. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Hindi lang ito basta isang hospital bill. Ito ay isang pako sa kanyang kabaong. Ang kabaong na matagal na niyang tinatakbuhan. Ma'am Yen? Napapitlag si Yen sa marahang pagtawag ng babaeng mula sa billing section. Isang may edad na babae na may mabait na mukha. Pero sa mga sandaling ito, para siyang anghel na may dalang hatol ng kamatayan. Pasensya na po, pero kailangan na po nating ma-settle ito para ma-process ang inyong discharge papers. Malumanay na sabi nito. Napalunok si Yen. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Wala akong ganyang kalaking pera. Ang mga salitang yon ay parang lason na gumapang sa kanyang lalamunan. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa mga galos at pasa na natamo niya mula sa aksidente. Ngumiti ang babae, isang nangiting pilit na nagpapakita ng simpatya. Naiintindihan po namin, ma'am. Hindi po ba kayo miyembro ng kahit anong HMO? O baka po may insurance kayo? Umiling si Yen. Ang bawat iling ay parang dagok sa kanyang pagkatao. Lahat ng iyon ay nawala kasama ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Si Marco. Ganoon po ba? Sabi ng babae. At may kinuha siyang ibang form. May isa pa pong paraan. May financial assistance po ang ospital para sa mga pasyenteng kasal na, lalo na kung ang asawa nila ay may matatag na trabaho. Kailangan lang po naming makuha ang pangalan ng inyong asawa para ma-verify at maisama sa inyong profile. Asawa. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Yen. Ang sakit ng kahapon ay biglang bumalik. Mas matindi, mas malinaw. Naalala niya ang mga matatamis na pangako ni Marco. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Mga pangarap na gumuho nang iwan siya nito, baon sa utang, at wasak na pagkatao. Ma'am? Napatingin si Yen sa babae, pagkatapos ay sa paligid. Ang mga puting pader ng ospital ay parang unti-unting lumalapit. Sinasakmal siya. Kailangan niyang makatakas dito. Hindi lang sa ospital, kundi sa lahat ng problemang humahabol sa kanya. Saan ako pupunta? Saan ako kukuha ng pera? Ang mga tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, walang sagot. Para siyang nalulunod at walang makapitan. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, napadako ang kanyang tingin sa labas ng kwarto. Isang lalaki ang dumaan sa hallway. Matangkad, seryoso ang mukha, at suot ang puting coat ng isang doktor. Nakita niya itong kausap ang isang nurse, at sa paraan ng pakikipag-usap nito, alam mong may awtoridad ito. Malamig ang aura nito, halos walang emosyon. Siya ang doktor na sumuri sa kanya kanina sa emergency room. Hindi niya alam ang pangalan nito. Ngunit sa isip niyang naghahanap ng kahit anong kaligtasan, isang desperadong ideya ang biglang nabuo. Isang ideyang napakadelikado, pero sa tingin niya ay wala na siyang ibang pagpipilian. Ma'am, ang pangalan po ng asawa ninyo? Muling tanong ng babae, mas may diin na ngayon. Napatingin si Yen sa nameplate ng doktor, napapalayo na ngayon sa hallway. Hindi niya mabasa ng buo. Ngunit naaalala niya ang sinabi ng nurse kanina. Bumuka ang bibig ni Yen at bago pa man niya mapigilan ang sarili, lumabas ang mga salita. Patterson. Napakunot ang noo ng babae. Patterson po? Ano po ang first name niya? Naramdaman ni Yen ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ituloy mo na, Yen. Wala ka ng atrasan. Huminga siya ng malalim at buong tapang na nagsinungaling. Drake. Ang pangalan niya ay Drake Patterson. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ng babae mula sa billing section. Isang ngiting nagpabilis sa tibok ng puso ni Yen dahil sa takot. Ay si Dr. Patterson? Po ba?
Ang head ng surgery department? Sandali lang po at tatawagin ko siya para kumpirmahin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yen na huminto sa pagtibok ang kanyang puso. May inis na gumuhit sa mukha ni Dr. Drake Patterson habang mabilis na tinatahak ang pasilyo patungo sa kwarto ni Yen. Hawak niya ang patient chart nito sa isang kamay at sa bawat hakbang niya, tila lalong bumibigat ang folder. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na ginamit pa ang kanyang pangalan. Hindi na bago sa kanya ang mga taong sumusubok na gamitin ang kanyang posisyon o ang yaman ng kanyang pamilya. Sanay na siya. Ngunit ang gawin ito, sa loob mismo ng ospital na pinagtatrabahuhan niya, ibang klase ang katapangan ng babaeng ito. Nang marating niya ang pinto ng kwarto, huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang tapusin ito ng mabilis at maayos. Isa lamang itong gusot na kailangang plansahin. Binuksan niya ang pinto nang walang katok-katok. Naabutan niyang nakaupo si Yen sa gilid ng kama. Maputla ang mukha at bakas. Sa mga mata ang matinding takot. Nang makita siya nito, para itong isang maamong usa na nakakita ng paparating na sasakyan. Isinara ni Drake ang pinto sa likuran niya. Ang mahinang pag-click nito ay umalingaongaw sa katahimikan ng silid. "Miss Yen," panimula niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Itinaas niya ang hawak na chart. "O mas dapat ko bang sabihing, Mrs. Patterson?" Ang sarkasmo sa kanyang tono ay hindi maitatago. Nakita niya kung paano nanginig ang mga balikat ni Yen. Bumuka ang bibig nito, ngunit walang salitang lumabas. Lumapit si Drake. Bawat hakbang ay may bigat. Tumigil siya sa paanan ng kama. "Gusto kong marinig mula mismo sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo." Napayuko si Yen at nagsimulang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. "Sorry. Patawad, sir. Hindi ko po sinasadya." Napabuntong hininga si Drake. Luha. Ito na naman, naalala niya ang mga luha ni Isabela. Ang dati niyang nobya. Ang mga luha nito ay laging may kasamang kalkulasyon, isang sandata, para makuha ang gusto nito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang babaeng nasa harapan niya, may nakita siyang kaibahan. Ang pag-iyak ni Yen ay hindi para makuha ang simpatsya niya. Ito ay iyak ng isang taong sukdulan na ang pagod at wala ng pag-asa. Magulo, hindi kaakit-akit, at puno ng totoong sakit. "Hindi ko na po alam ang gagawin ko," sabi ni Yen sa pagitan ng mga hikbi. May mga problema po ako. Malaki ang utang ko sa ospital. Wala akong matakbuhan." Habang nagsasalita si Yen, ikinukwento ang kanyang desperasyon. Bagamat hindi niya binanggit ang tungkol kay Marco, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot kay Drake. Hindi awa, kundi pagkairita. Pagkairita sa komplikasyon, sa drama. Ito ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw niya sa mga relasyon. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa inis, kinuha niya ito para patayin sana. Ngunit nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Mas lalo siyang nainis. Sinagot niya ito. "Ma, I'm busy." "Drake, anak, tumawag lang ako para ipaalala sa'yo ang dinner natin sa Sabado. Isasama ko ang anak ni Tita Elvie mo. Mabait yon, matalino pa." Masiglang sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. Napapikit si Drake. Heto na naman sila, ang walang katapusang pagrereto. Simula nang maghiwalay sila ni Isabela, naging misyon na ng kanyang ina na hanapan siya ng mapapangasawa. "Ma, I told you, I'm not interested," mariin niyang sabi. "Anak, hindi ka na bumabata. Kailangan mo nang mag-settle down. Sige na, para sa akin." Pinutol niya ang tawag. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa. Ang kanyang isip ay naglalaro sa isang ideya. Isang radikal na ideya. Tiningnan niya si Yen na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Isang problema. Naalala niya ang kanyang ina. Isa pang problema. Bigla, sa isip niyang sanay na maghanap ng solusyon sa mga problemang medikal, isang hindi pangkaraniwang solusyon ang nabuo. Isang solusyon para sa dalawang problema.
Tumahan ka. Utos niya. Mas kalmado na ang boses. Nag-angat ng tingin si Yen. Nagtataka. May isang paraan para malutas ang problema mo, sabi ni Drake. At para malutas din ang problema ko. Lumapit siya sa maliit na mesa at kinuha ang kanyang briefcase. May kinuha siya mula roon, isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Kailangan ko ng asawa sa papel para tigilan na ako ng pamilya ko, diretsong sabi ni Drake. Kailangan mo ng pera para makalabas sa ospital na ito at makapagsimula ulit. I'm proposing a mutually beneficial arrangement. Isang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Yen, hindi makapaniwala sa narinig. Isang kasunduan lang ito. Pagpapatuloy ni Drake, inilalatag ang mga patakaran na parang isang siruhano na nagpapaliwanag ng isang procedure. Titira ka sa bahay ko, bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ng komportable. Wala kang ibang gagawin kundi ang umarte bilang asawa ko sa harap ng pamilya ko. Walang pakikialam sa personal na buhay ng isa't isa. Walang pisikal na ugnayan. At ang pinakaimportante sa lahat, tinitigan niya si Yen ng diretso sa mga mata. Bawal ma-in love. Inilapag niya ang isang dokumento sa kama sa harap ni Yen. Isang kontrata. Pumirma ka. At lahat ng problema mo sa ospital na ito ay ako na ang bahala. Ano? Payag ka? Nanginginig ang kamay ni Yen habang hawak ang ballpen. Ang dulo nito ay nakatapat sa blankong linya sa ilalim ng kontrata. Sa tabi ng pangalan niya na nakaprint na roon. Ito na ba talaga ang gagawin niya? Magpapakasal sa isang lalaking na ngayon niya lang nakilala? Isang kasal na walang pag-ibig, isang kasunduan lang na may mga patakaran na parang laro. Ngunit nang muli niyang maramdaman ang hapdi ng kanyang mga sugat at maalala ang malamig na tingin ng babae mula sa billing section, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ito na ang tanging kapitan niya sa gitna ng dagat ng kanyang mga problema. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na galaw, pinirmahan niya ang papel. Ang pirma niyang iyon ang naging susi sa paglaya niya. Si Drake na ang nag-asikaso ng lahat. Ang hospital bill na parang katapusan na ng mundo para sa kanya ay binayaran nito sa isang kisap mata. Bago pa man sumapit ang hapon, nakalabas na siya ng ospital, sakay sa isang mamahaling itim na kotse, katabi ang lalaking opisyal na niyang asawa. Walang nagsasalita sa kanila habang bumibiyahe. Si Yen ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga gusali at taong mabilis na dumaraan. Parang panaginip, isang kakatwang panaginip na hindi niya alam kung paano nag-umpisa at kung saan magtatapos. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas at eleganteng condominium building. Iginiya siya ni Drake papasok sa isang private elevator. Nang bumukas ito, isang malawak at napakagandang penthouse unit ang bumungad sa kanya. Malalaking salamin ang dingding na tanaw ang buong syudad. Ang mga gamit ay moderno at minimalist. Ang buong lugar ay sumisigaw ng yaman at kalungkutan. Napakalinis ng lugar, napaka-organisado, na parang walang taong nakatira. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Drake. Tinuturo ang isang pinto. May sarili kang banyo. Ang kwarto ko ay nasa kabilang dulo ng hallway. Huwag kang papasok doon nang walang pahintulot. Tumangulang si Yen. Nandyan sa loob ang mga damit at iba pang kakailanganin mo. Ipinabili ko na kanina. Dagdag pa nito, ang boses ay parang isang CEO na nagbibigay ng instructions sa kanyang empleyado. At ito, may iniabot si Drake na isang bagong cellphone at isang credit card. Gamitin mo yan para sa mga personal mong pangangailangan. May buwanang allowance yan. Huwag mong sosobrahan sa limit. Ito rin ang gagamitin mong contact number. Burahin mo na ang luma mo. Naramdaman ni Yen ang kirot. Sa huling sinabi nito, ang lumang cellphone niya, naroon ang mga
huling mensahe ni Marco, ang mga litrato nila, ang mga alaala ng buhay na akala niya ay totoo. Siguro nga tama si Drake. Kailangan na niyang burahin ang lahat. Salamat, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Drake. Ang mga mata ay seryoso pa rin. Tandaan mo ang mga patakaran yan. Isa lang itong arrangement. Huwag kang umasa ng higit pa. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at pumasok sa isang silid na mukhang home office. Naiwan si Yen na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Yakap-yakap ang cellphone at credit card na parang mga tropeyo mula sa isang laban na hindi niya naiintindihan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Yen. Nagpasya siyang gamitin ang kusina na mukhang hindi pa nagagamit kailanman. Nagluto siya ng simpleng sinigang, ang tanging putaheng alam niyang lutuin ng tama. Ito ang paboritong lutuin ng kanyang ina. Ang amoy ng kumukulong sinigang ay nagbigay ng kaunting init sa malamig na penthouse. Nang lumabas si Drake mula sa kanyang opisina, halatang nagulat ito nang makitang may nakahandang pagkain sa mesa. Hindi ito nagsalita, pero umupo ito at nagsimulang kumain. Tahimik silang kumain. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor. Masarap, biglang sabi ni Drake na ikinagulat ni Yen. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita nang hindi parang utos o paalala sa kontrata. Sa salamat, nauutal niyang sagot. Pagkatapos kumain, si Yen na ang naghugas ng mga plato. Habang nagpupunas siya ng kamay, biglang tumunog ang luma niyang cellphone na itinago niya sa kanyang bulsa. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa screen, isang pangalan ang umilaw. Isang pangalan na nagpabalik sa lahat ng sakit, lahat ng takot. Marco. May family dinner kami sa Sabado. Kailangan mong sumama. Iyon ang mga salitang bumungad kay Yen isang umaga. 3 linggo matapos siyang tumira sa penthouse ni Drake. Ang boses ni Drake ay, gaya ng dati, formal at walang bahid ng anumang emosyon. Napatigil si Yen sa pagtitimpla ng kape. Family dinner? Ibig sabihin, makikilala niya ang pamilya nito? Ang ideya ay nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang sikmura. Pero, anong sasabihin ko? Paano ako arte? Just be yourself. Pero ang yourself na version na asawa ko, sabi ni Drake, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa tablet na binabasa. Simple lang, ngumiti ka, tumango, at sumang-ayon sa kahit anong sasabihin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi sila nangangagat. Ang nanay ko lang. May bahagyang sarkasmo sa huling sinabi nito na nakapagpangiti ng kaunti kay Yen. Sa loob ng 3 linggo, ito na ang naging rutine nila. Gigising sa umaga, magkakasalubong sa kusina ng hindi nag-iimikan, aalis si Drake papuntang ospital at maiiwan si Yen sa malaking penthouse. Sa gabi, ipagluluto niya ito ng hapunan. Kakain sila ng tahimik at pagkatapos ay magkukulong na ulit ang bawat isa sa kani-kanilang mundo. Ngunit ang family dinner na ito ay iba. Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila sa publiko bilang mag-asawa. Dumating ang Sabado ng gabi. Isang simpleng pulang bestida ang isinuot ni Yen. Isa sa mga damit na ipinabili ni Drake. Habang nasa sasakyan sila, hindi mapakali si Yen. Relax, sabi ni Drake. Napansin marahil ang kanyang pagkabalisa. Kung may magtanong man, sabihin mo lang nagkakilala tayo sa ospital. Which is technically true. Pagdating nila sa mansyon ng mga Patterson, sinalubong sila ng isang babaeng nasa edad 50, elegante at may awtoridad sa kanyang tindig. Ang ina ni Drake. Drake, hiho! At ikaw na siguro si Yen, sabi nito. Isang matamis ngunit mapanuring ng ngiti ang nasa labi. Niyakap nito si Yen ng mabilis. I'm so glad to finally meet you. Hindi makapaniwala ang lahat ng ibalita ni Drake
Nakasal na pala siya. Good evening po, ma'am. Tita. Nahihiyang bati ni Yen. Call me mommy. Nakangiting sabi nito. Sa kabila ng kaba, naging maayos ang lahat. Ang pamilya ni Drake, bagamat halatang galing sa alta sosyedad, ay naging mabait sa kanya. Lalo na ang ina nito, na tuwang-tuwa at panay ang kwento tungkol sa kabataan ni Drake. Sa unang pagkakataon, nakita ni Yen ang isang panig ni Drake na hindi niya pa nakikita. Isang Drake na bahagyang naiilang. Isang Drake na napipilitang ngumiti sa mga biruan ng kanyang mga pinsan. Habang nagkakatuwaan, isang kamay ang marahang dumapo sa balikat ni Yen. You must be Yen. Nilingon ni Yen ang pinanggalingan ng boses. Isang babae ang nakatayo roon. Napakaganda sa suot nitong itim na cocktail dress. Ang mukha nito ay parang porselana at ang ngiti nito ay perpekto. Hello, bati ni Yen. I'm Isabella Reyes. Pakilala ng babae, inilahad ang kamay. Kaibigan ako ng pamilya. Naramdaman ni Drake ang biglang paninigas ng kanyang panga nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Bago pa man siya lumingon, alam na niya kung sino ito. Ang bango ng pabango, ang perpektong tono ng pananalita. Isabella. Paglingon niya, naroon nga ito. Nakikipagkamay kay Yen. Ang ngiti ni Isabella ay kasing perpekto ng dati. Ngunit alam ni Drake, ang nasa likod ng mga ngiting iyon, isang utak na kasing talim ng scalpel. Isabella, what a surprise! Sabi ni Drake, lumalapit at marahang inilalagay ang kamay sa likod ni Yen. Isang kilos na parehong nagpapahiwatig ng pagmamay-ari at pagprotekta. I didn't know you were coming. Tumawa si Isabella, isang tawang mahina ngunit may matalas na dulo. Oh Drake, I'm always full of surprises, you know that. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Yen. Sinusuri ito, mula ulo hanggang paa, sa isang mabilis, ngunit mapanuring paraan. It's a pleasure to meet the woman who finally captured Drake's heart. We were all starting to think it was impossible. May kung anong kumirot sa dibdib ni Yen. Ang paraan ng pagkakasabi ni Isabella ay parang isang papuri, ngunit ang naramdaman niya ay parang tinutulos siya. Nice to meet you too, mahina niyang sagot. Naramdaman ang paghigpit ng hawak ni Drake sa kanyang likuran. Isabella is representing her father tonight. May kailangan lang ayusin sa negosyo. Paliwanag ni Drake. Ang boses ay formal. Pilit na ibinabalik ang usapan sa isang professional na level. Of course, business first always, sabi ni Isabella. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Drake. But I can't possibly miss a Patterson gathering. It feels like old times, doesn't it? Ang tanong na yon ay binitin niya sa hangin. Isang tanong na para lang kay Drake. Isang paalala ng isang nakaraang hindi kasama si Yen. Ang natitirang oras ng hapunan ay lumipas na may mabigat na tensyon sa hangin na tanging si Drake lang ang nakakaramdam ng buo. Si Yen ay nakakaramdam lang ng pagkailang, ng pakiramdam na hindi siya kabilang. Panay ang kwento ni Isabella tungkol sa mga pinagsamahan nila ni Drake noong nasa medical school pa sila. Mga biruang sila lang ang nakakaintindi. At sa bawat tawa nila, pakiramdam ni Yen ay lalo siyang lumiliit. Maya-maya, tinawag ng ama ni Drake ang kanyang pansin para sa isang importanteng usapan. Excuse me for a moment, sabi ni Drake kay Yen. Naiwan si Yen na mag-isa malapit sa buffet table, hindi alam kung ano ang gagawin. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Isabella. May dalang-dalawang baso ng wine, lumapit ito kay Yen na may matamis na ngiti. You look lost. Here. Salamat, pero hindi ako umiinom. Tanggi ni Yen. Right. Sabi ni Isabella, ipinatong ang isang baso sa mesa. Tumingin ito sa paligid. Tinitiyak na walang nakakarinig sa kanila. Ang matamis niyang nangiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Lumapit pa ito ng kaunti. Ang kanyang boses,
ay isang mapanganib na bulong eh. So, you're the replacement. Napatingin si Yen sa kanya, naguguluhan. Enjoy it while it lasts. Pagkasabi niyon, muling bumalik ang matamis na ngiti sa labi ni Isabela. Tumalikod ito at lumakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Yen na nakatayo roon, nanlalamig. At ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Enjoy it while it lasts. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Yen. Sa loob ng ilang araw, matapos ang family dinner, paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinubukan niyang isantabi iyon. Sinasabi sa sarili na isa lamang yung masamang biro mula sa isang babaeng hindi niya kilala. Ngunit ang kapayapaan ng isip na yon ay biglang naglaho isang umaga. May ipapakilala pala akong bagong department head sa ospital mamaya. Kaswal na sabi ni Drake habang nagkakape. Kakalipat lang niya galing St. Luke's. Dr. Isabela Reyes, baka nabanggit ko na siya sa'yo. Bahagyang nanginig ang kamay ni Yen na may hawak na tasa. Naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig sa kanyang sikmura. Dr. Isabela Reyes, ang babae sa party. Ang babaeng may mga matang nangungusap nang higit pa sa sinasabi ng kanyang mga labi. Ah, oo, nabanggit mo nga. Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Ang galing naman. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya kay Drake. Isang ninangiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nagpa siya si Yen na dalhan ng tanghalian si Drake sa ospital. Isang paraan para kahit paano ay maramdaman niyang may silbi siya na hindi lang siya isang palamuti sa napakagandang penthouse nito. Ngunit pagdating niya sa cafeteria, ang nakita niya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo si Drake sa isang mesa kasama ang ibang mga doktor at katabi nito si Isabela. Tumatawa sa isang bagay na sinabi nito. Ang lahat ay nakatingin kay Isabela nang may paghanga. Yen, halika, dito ka. Tawag ni Drake nang makita siya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, dala-dala ang paper bag na naglalaman ng inihanda niyang pagkain. Pakiramdam niya ay isa siyang estudyanteng napagalitan sa harap ng klase. Everyone, this is my wife, Yen. Pakilala ni Drake. Hi, Yen! We finally meet! Masiglang bati ni Isabela na parang ngayon lang sila nagkita. Maupo ka! Join us! Walang nagawa si Yen kundi umupo. Agad siyang binato ng mga tanong ni Isabela. Mga tanong na sa ibabaw ay mukhang normal. Pero sa ilalim ay may talim. So Yen, anong field mo? Saang ospital ka nag-residency? Tanong ng isang doktor. Bago pa man makasagot si Yen, sumingit na si Isabela. Oh, Yen is not a doctor. She's taking a break right now. Di ba Yen? Ang paraan ng pagkakasabi nito ay nagmukhang si Yen ay isang tamad na walang ginagawa sa buhay. Ano ang tinapos mo, Yen? Tanong naman ng isa pa. Napalunok si Yen. Business ad po. Sa isang maliit na college lang sa probinsya. Oh, that's nice. Sabi ni Isabela. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. It's good to have diversity. Hindi naman lahat kailangang maging abala sa career, di ba? Ang importante ay may nag-aalaga kay Drake sa bahay. Para siyang sinampal. Sa ilang salita lang, nagawa siyang maliitin ni Isabela sa harap ng lahat. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At parang hindi pa sapat iyon, sa pagtayo ni Isabela, aksidente nitong natabig ang baso ng kape sa mesa. Ang mainit na likido ay tumapon lahat sa simpleng puting bestida ni Yen. Oh my God, I'm so sorry. Tili ni Isabela, puno ng pag-aalala ang mukha. Ang clumsy ko talaga. Halika, tulungan kita. Hinila siya nito papuntang banyo, habang pinupunasan ni Yen ang mantsa. May inilabas si Isabela mula sa locker nito. Isang napakagandang damit na halatang mahal. Here, isuot mo muna to. Mas bagay sa'yo. You should dress for the part, dear.
ang mga salitang iyon. Dress for the part. Damit para sa isang papel na ginagampanan. Bago siya makauwi, dumaan muna si Yen sa isang comfort room sa kabilang wing ng ospital para mag-ayos. Habang nasa loob ng cubicle, may narinig siyang dalawang nurse na nag-uusap sa labas. Grabe, ang ganda talaga ni Dr. Reyes. No? Sabi ng isa. Bagay na bagay sila ni Dr. Patterson. Oo nga. Sila pa rin sana hanggang ngayon kung hindi lang naging sobrang ambisyosa ni Doc Isabella. Pero alam mo ba, kawawa rin naman daw si Dr. Patterson kaya pinakasalan yung asawa niya ngayon. Ha? Bakit naman? Sabi nila, naawa lang daw. May malaking problema daw yung babae. Tinulungan lang daw ni Doc. Parang charity case. Hindi na narinig ni Yen ang kasunod. Ang mga salitang naawa lang at charity case ay parang mga bombang sumabog sa kanyang pandinig. Umuwi si Yen na mabigat ang dibdib, dala-dala ang lahat ng sakit at kahihiyan mula sa araw na yon. Pagbukas niya ng pinto ng penthouse, ang naabutan niya ay si Drake at Isabella, magkatabi sa sofa. May mga dokumentong nakakalat sa coffee table at sabay silang tumatawa habang nakaturo sa isang papel. Sa sandaling iyon, hindi sila mukhang magkatrabaho. Mukha silang isang perpektong mag-asawa na nagbabahagi ng isang pribadong sandali sa kanilang tahanan. At si Yen, pakiramdam niya, isa lang siyang bisitang pumasok sa maling bahay. Dahan-dahan siyang umatras, isinara ang pinto nang walang tunog, umaasang hindi siya napansin. Tumayo siya sa labas ng sarili niyang tahanan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ng buong-buo ang katotohanan. Isa lang siyang estranghero. May nagbago kay Yen. Napansin yun ni Drake sa mga sumunod na araw. Ang dating tahimik na samahan nila sa penthouse ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Hindi na siya nito sinasalubong ng amoy ng nilulutong hapunan. Madalas, nadadatnan na lang niya itong nakatulala sa bintana o mabilis na magkukulong sa kwarto kapag narinig na siyang dumating. Sinubukan niyang kausapin ito. May problema ba? Tanong niya isang gabi. Mabilis itong umiling. Wala. Pagod lang siguro ako. Ngunit hindi ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay laging nakaiwas. Ang pag-iwas na yon ang nagpagising sa isang halimaw sa loob ni Drake. Ang halimaw ng pagdududa. Ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong mga huling buwan nila ni Isabella. Ang mga lihim na pag-uusap sa telepono. Ang mga hindi maipaliwanag na pag-alis. Hindi niya namamalayan, nagsisimula na siyang maghinala. Ang kanyang pagdududa ay lalo pang binigyan ng laman nang kausapin siya ni Isabella isang hapon sa kanyang opisina. Drake, can I talk to you for a second? Sabi nito, ang mukha ay nagpapakita ng tila totoong pag-aalala. Isinara nito ang pinto. It's about Yen. Napakunot ang noo ni Drake. What about her? Nag-aalala lang ako sa kanya, sabi ni Isabella. Umupo sa silya sa harap ng kanyang mesa. She seems like a sweet girl but I saw some shady men asking about her near the hospital's entrance yesterday. Tinanong nila sa guard kung dito ba nagtatrabaho ang asawa mo. It just felt weird. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Drake. Mga lalaking kahina-hinala. Anong itsura nila? Mukhang mga siga. Hindi ko masyadong nakita. But I'm just telling you this because I care about you, Drake. Ayokong mapahamak ka. Baka may mga problemang tinatago si Yen na hindi niya sinasabi sa'yo. Gusto sanang isantabi ni Drake ang sinabi ni Isabella. Ngunit ang mga salita nito ay tumama sa mismong kinatatakutan niya. Na may tinatago si Yen. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Drake. Desididong kausapin si Yen ng masinsinan. Pagdating niya sa penthouse, naabutan niya si Isabella na naroon na. Kausap si Yen sa sala. Drake! Andyan ka na pala! Masiglang bati ni Isabella.
Napadpad lang ako dito para ihatid itong mga case file na kailangan mong pirmahan, and your wife was kind enough to offer me some juice. Tumango lang si Drake, ang kanyang mga mata ay nasa kay Yen, na halatang hindi komportable. Katatayo lang ni Yen mula sa pagkakaupo. At sa pagmamadali, nasagi niya ang kanyang handbag na nakapatong sa gilid ng sofa. Nahulog ang bag. Kumalat ang laman nito sa sahig. Isang suklay, lipstick, wallet at isang nakatuping papel. Sabay silang tatlo na yumuko para pulutin ang mga gamit. Si Isabela ang unang dumampot sa pitaka, si Yen sa suklay. Si Drake naman, ang kanyang kamay ay napunta sa nakatuping papel. Kukunin na sana ito ni Yen, ngunit naunahan siya ni Drake. "Ano to?" tanong niya. Wala yan. Sulat lang yan." Mabilis na sagot ni Yen. Pilit na inaabot ang papel. Ngunit ang pagmamadali nito na itago ang sulat ang lalong nagpatibay sa hinala ni Drake. Binuksan niya ang papel. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. "Yen, akala mo ba matatakasan mo kami? Alam namin kung nasaan ka. 1 linggo. Bigyan mo kami ng 200,000 o kalimutan mo nang makita pa si Marco ng buhay. Magbayad ka ng utang mo." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Drake. Ang pagbabanta, ang malaking halaga ng pera, at isang pangalan, Marco. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa papel. Ang init ng dugo niya ay biglang nanlamig, napalitan ng yelo ng pagkabigo at galit. Ang mga alaala ng panloloko ni Isabela ay bumalik na parang isang alon, at sa sandaling iyon, ang nakikita niya kay Yen ay hindi na ang babaeng mahiyain at kaawa-awa. Ang nakikita niya ay isa na namang babaeng puno ng kasinungalingan. Hawak ang sulat. Tumayo si Drake. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya ng diretso kay Yen, na ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot. Itinaas niya ang sulat. "Sino si Marco?" Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. "At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Yen? Sino si Marco? At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Yen?" Ang mga tanong ni Drake ay parang dalawang matulis na punyal na sumaksak ng diretso sa puso ni Yen. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang tanging naririnig niya ay ang biti, ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang tambol na nagbabadya ng paparating na pagkawasak. Napatingin siya kay Isabela na nakatayo sa gilid. Ang mga mata ay naglalaman ng isang halos hindi makitang kislap ng tagumpay. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Drake. Ang mukha nito ay isang maskara ng malamig na galit, isang mukhang hindi niya pa kailanman nakita. "Drake, magpapaliwanag ako." Simula niya, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Hindi yan tulad ng iniisip mo." Paano niya sisimulan? Saan siya mag-uumpisa? Sasabihin ba niyang nagpakatanga siya sa isang lalaki? Na naniwala siya sa lahat ng kasinungalingan nito? Hanggang sa iwan siya nitong baon sa utang? Ang kahihiyan ay parang isang pader na humaharang sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ay ayaw lumabas. "Magpapaliwanag?" Ulit ni Drake. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Anong ipapaliwanag mo, Yen? Na may mga humahabol sa'yo para sa 200,000 piso? Na may isa pang lalaki sa buhay mo? Na lahat ng ito, lahat ng kahinaan mo, lahat ng pagkaawa ko sa'yo, ay bahagi lang ng isang malaking kasinungalingan? Hindi. Pakiusap. Maniwala ka sa akin." Pagmamakaawa ni Yen, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Si Marco, siya yung dati kong boyfriend. Niloko niya ako, Drake. Ginamit niya ang pangalan ko para mangutang, tapos iniwan niya ako." Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit ang mga salita
ay lumalabas na putol-putol at magulo, dala ng matinding emosyon. Sa bawat salitang binitawan niya, lalo lang niyang nakikita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Drake. "Niloko ka?" Muling tanong ni Drake. Ang boses ay puno ng lason. "O baka naman kasabwat ka niya? Baka ito ang plano ninyo mula pa sa simula? Ang gamitin ako? Ang pera ko?" Ang akusasyon ay tumama kay Yen ng mas masakit pa sa isang sampal. Ang tingin ni Drake ay malamig, mapanghusga, at sa likod nito, nakikita niya ang multo ni Isabela, nakangisi. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Yen ang lahat. Ang mga ngiti ni Isabela, ang mga aksidente, ang mga salitang tila nag-aalala. Lahat ay may plano at nagtagumpay ito. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang napakadali para kay Drake na paniwalaan ang pinakamasamang bagay tungkol sa kanya. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Drake. Ang mga huling araw nila ni Isabela. Ang mga palusot. Ang mga kasinungalingang nahuli niya. Ang sakit ng katrayduran. At ngayon, habang nakatingin siya kay Yen na umiiyak, ang dalawang babae ay nag-iisa sa kanyang isipan. Pareho. Magkaiba ang muka pero parehong manloloko. "Akala ko iba ka," sabi ni Drake. Ang boses ay mahina na ngayon, ngunit puno ng bigat ng kanyang pagkadismaya. "Pero isa ka lang din palang manloloko, tulad niya." Iyon na. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Yen. Hindi na mahalaga kung ano pa ang sabihin niya. Ang hatol ay naibigay na. Tumigil siya sa pag-iyak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Wala nang silbi ang mga luha. Wala nang silbi ang mga paliwanag. Dahan-dahan, tumango siya. Hindi dahil sumasang-ayon siya, kundi dahil sa pagtanggap na tapos na ang lahat. Tiningnan niya si Drake sa mga mata at sa huling pagkakataon, hinayaan niyang makita nito ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. "Kung yan ang tingin mo sa akin," sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit matatag. "Wala na akong magagawa." Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang simpleng singsing na ibinigay ni Drake nung ikinasal sila. Ang simbolo ng kanilang kasunduan. Ang simbolo ng isang kasinungalingang minsan niyang inakalang maaaring maging totoo. Maingat niyang ipinatong ang singsing sa ibabaw ng coffee table, sa tabi ng sulat na nagsimula ng lahat ng ito. "Salamat sa lahat ng tulong mo, Drake," sabi niya. Puno ng pinal na pamamaalam ang kanyang boses. "At sorry kung binigo kita." Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo ay isang pakikibaka. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga bubog. Hindi niya nanilingon pa si Isabela. Hindi na rin niya nilingon si Drake. Binuksan niya ang pinto ng penthouse at lumabas. Isinasara ito ng marahan sa kanyang likuran. Habang naghihintay ng elevator, doon lang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pagbukas ng pinto ng elevator, pumasok siya at sumandal sa malamig na metal na dingding, hinahayaan ang sariling gumuho. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan, na parang nakikidalamhati sa kanya ang langit. Wala siyang payong, wala siyang pera, wala siyang destinasyon. Naglakad lang siya sa gitna ng ulan, hinahayaang basain nito ang kanyang mukha. Itago ang kanyang mga luha. Maya-maya, hindi na kinaya ng kanyang mga binti ang bigat ng kanyang katawan at puso. Napaluhod siya sa basang bangketa, sa gitna ng walang katapusang agos ng tubig-ulan. Doon, sa ilalim ng madilim na langit ng syudad, naramdaman niya na tunay ngang nag-iisa na siya. Tapos na ang lahat. Nang maisara ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa penthouse. Ang tanging natira sa sala ay si Drake, si Isabela, at ang maliit na singsing na kumikinang sa ibabaw ng coffee table. "Well, that was dramatic," sabi ni Isabela. Binasag ang katahimikan.
May ngiti sa kanyang mga labi. You finally got rid of her. I'm proud of you, Drake. Nakita mo rin ang totoo. Lumapit ito sa kanya, akmang hahaplusin ang kanyang braso. Ngunit umalis si Drake sa pagkakatayo at lumayo. Umuwi ka na, Isabella, sabi niya. Hindi nakatingin dito. Ang boses niya ay walang laman. Walang emosyon. Drake? I said leave! Nawala ang nangiti ni Isabella. Tumango ito. Kinuha ang kanyang bag at lumakad palabas ng walang imik. Naiwan si Drake na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kawalan. Malamig. Sa sumunod na mga oras, ganoon lang siya. Nakatayo. Nakatingin sa singsing. Inaasahan niyang mararamdaman niya ang ginhawa, ang pakiramdam ng pagiging tama. Ngunit wala. Dumating ang gabi. Walang amoy ng nilulutong pagkain. Walang mahinang tunog mula sa kusina. Ang katahimikan ay mas mabigat, mas malalim. Pumasok siya sa kusina at nakita ang tasa ng kape na ginamit ni Yen kaninang umaga, nakapatong pa rin sa lababo. Napakaliit na bagay, ngunit parang may kung anong tumusok sa kanyang puso. Hindi siya makatulog. Pumasok siya sa kwarto ni Yen. Ang kama ay maayos na naayos. Ang mga damit na binili niya para dito ay nakatupi ng maayos sa aparador. Malinis ang lahat. Napakalinaw na ang babaeng natulog dito ay maingat at hindi magulo. Hindi katulad ng isang manloloko. Sa ilalim ng kama, may nakita siyang isang maliit na notebook na mukhang nalaglag. Ang luma nitong diary. Nag-atubili siya. Ito ay isang paglabag sa privacy. Ngunit isang puwersa na hindi niya maintindihan ang nag-udyok sa kanya na buksan ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Yen, mga simpleng salaysay tungkol sa kanyang araw, mga recipe na gusto niyang subukan, at sa mga huling pahina, naroon ang katotohanan. Hindi ko na alam kung paano babangon. Lahat ng ipon ko, lahat ng tiwala ko, kinuha ni Marco. Iniwan niya akong may utang na hindi ko alam kung paano babayaran. Kasalanan ko ito. Nagpakatanga ako. Sabi ni Dr. Patterson, bawal ma-in love. Madali lang yon. Pagkatapos ng ginawa ni Marco, hindi ko na yata alam kung paano ulit magmahal. Pero mabait siya. Sa likod ng pagiging seryoso niya, nakikita ko. Sana lang isang araw makita niya rin ako. Hindi bilang isang problema, kundi bilang si Yen. Binitawan ni Drake ang diary na para siyang napaso. Ang mga salita ni Yen ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang bawat letra ay puno ng sakit, ng pagsisisi, ng isang munting pag-asa. Walang bahid ng panloloko. Walang bahid ng masamang plano. Totoo ang lahat. Nagsabi siya ng totoo at hindi niya ito pinaniwalaan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Itinaboy niya ito. Itinaboy niya ang babaeng nagsimula nang maging liwanag sa kanyang madilim at maayos na mundo. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa ospital. Tinawagan niya ang isang pribadong investigador na dati nang tinulungan ng kanyang pamilya. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Marco Sandoval, utos niya. At alamin mo ang lahat tungkol sa koneksyon niya kay Yen Aguilar. I want it within 24 hours. Hindi pa natatapos ang araw, dumating na ang resulta. Isang folder na puno ng mga dokumento, mga police report, mga testimonya mula sa ibang biktima ni Marco. Isang profesional na manloloko. Ang modus operandi, paibigin ang mga babae, gamitin ang pangalan nila para umutang, at pagkatapos ay maglaho. Si Yen ang huli nitong biktima. Ngunit may isang bagay pa sa folder na nagpatigil sa mundo ni Drake, isang audio file. Saan galing to? Tanong niya sa investigador.
Mula sa isa sa mga contact ko sa St. Luke's, narinig niyang may kausap sa telepono si Dr. Reyes. Ni-record niya. Sagot ng investigador. Pinindot ni Drake ang play. Ang boses ni Isabela ang pumuno sa silid. Malinaw at mayabang. Oo, tapos na. It's done. I just gave them a little push. Ang tanga-tanga kasi ng babaeng yon. Iniwan pa yung demand letter kung saan-saan. Of course, Drake bought it. He's always been weak when it comes to betrayal. It's only a matter of time before he comes running back to me. Sa isang babaeng ka-level niya, hindi sa isang charity case na galing sa probinsya. Paulit-ulit na pinatugtog ni Drake ang recording, ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Na-set up siya. Na-set up silang dalawa. Ang pagdududa niya, ang galit niya, ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Lahat ay maingat na itinanim at diniligan ni Isabela. At siya, dahil sa sarili niyang mga multo ng nakaraan, ay nabulag. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero mula sa ospital. Doc Patterson? Boses ng isang kinakabahang nurse. Yes? Doc, si Yen po. Si Yen Aguilar. Nandito po siya sa ER. Hinimatay siya sa kalye. Over-fatigue at dehydration. At may mga lalaking mukhang sanggano na naghahanap sa kanya dito sa labas. Tinatanong kung nasaan daw yung asawa ninyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagsisisi at pagkabigo ni Drake ay nag-alab at naging isang nag-aapoy na determinasyon. Don't let anyone near her, mariin niyang utos. Habang mabilis na kinukuha ang susi ng kanyang kotse, I'm on my way. Ang bawat segundo ng biyahe papuntang ospital ay parang isang walang katapusang paghihirap para kay Drake. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada. Ngunit ang kanyang isip ay nasa iisang lugar lang, sa iisang tao lang, si Yen. Ang mukha nitong puno ng sakit nang talikuran niya ito. Ang imaheng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang parusa na nararapat lang sa kanya. Pagdating niya sa ospital, hindi pa man niya na ipaparada. Nang maayos ang sasakyan, ay tumakbo na siya papasok. Gaya ng sinabi ng nurse, may dalawang lalaking may itsurang kahina-hinala na nakatayo malapit sa entrance ng ER, halatang may inaabangan. Nilapitan sila ni Drake. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad na hindi matatawaran. Anong kailangan ninyo? Malamig niyang tanong. Boss, hinahanap namin si Yen Aguilar. Asawa daw siya ng isang doktor dito. Sagot ng isa. Mayabang ang tono. Hindi na nagsalita si Drake. Kinuha niya mula sa kanyang coat ang isang makapal na sobre at ibinato ito sa dibdib ng lalaki. Nagulat ito sa bigat niyon. 200,000. Lampas pa sa utang niya. Sabi ni Drake, ang boses ay mababa, ngunit may bigat na parang bakal. Kunin na niyo yan. At sa oras na makita ko pa ang mga pagmumukha ninyo malapit sa kanya, o marinig ko lang na ginambalan niyo ulit siya, sisiguraduhin kong sa kulungan na kayo susunod na pupulutin. Natigilan ang dalawang lalaki. Binuksan nila ang sobre at nakita ang makakapal na tali ng pera. Nagkatinginan sila at sa isang iglap, ang kanilang kayabangan ay napalitan ng takot. Tumango sila at mabilis na tumalikod. Naglaho na parang bula. Nakahinga ng maluwag si Drake, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Habang naglalakad siya sa lobby, papunta sa ER. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Drake! My God, I just heard! Kamusta na siya? Si Isabela. Papalapit ito sa kanya, ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Ito na ang pagkakataon. Huminto si Drake sa gitna ng lobby. Maraming tao, mga doktor, nurse at pasyente ang naroroon. Perpekto. You want to know how she is? Tanong ni Drake.
Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Of course, I'm worried. Really? Sabi ni Drake. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Kasi, base dito sa narinig ko, mukhang masaya ka pa nga sa nangyari sa kanya. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabella, malinaw at mayabang, ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. It's only a matter of time before he comes running back to me. Sa isang babaeng ka-level niya, hindi sa isang charity case na galing sa probinsya. Napatigil ang lahat. Ang mga bulungan ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Isabella. Nawala ang kulay sa mukha ni Dr. Reyes. Ang kanyang perpektong maskara ng pagiging sopistikada ay nabasag, nagkalamat, hanggang sa tuluyan ng gumuho. Tinangka niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa paligid, sa mga matang mapanghusga ng mga kasamahan niya. Get out of my hospital, sabi ni Drake. Ang bawat salita ay may diin. Now. Hindi na naghintay ng isa pang salita si Isabella. Mabilis siyang tumalikod. Ang kanyang paglalakad ay hindi na elegante, kundi isang takas mula sa kahiyang nilikha niya para sa kanyang sarili. Hindi na pinansin ni Drake ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Isa lang ang mahalaga sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kwarto kung nasaan si Yen. Naabutan niya itong natutulog, payapa ang mukha, ngunit bakas pa rin ang pagod. May dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Umupo si Drake sa silya, sa tabi ng kama. Dahan-dahan, hinawakan niya ang malaya nitong kamay. Napakalamig. Hinawakan niya ito ng buong ingat, na parang isa itong napakahalagang bagay na minsan na niyang nabasag at ngayon ay sinusubukan niyang buuin muli. Hinintay niya. Ilang minuto ang lumipas. Dahan-dahang gumalaw ang mga pilik mata ni Yen. Nagmulat ito ng mga mata, unay malabo. Pagkatapos ay unti-unting luminaw. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Drake. Nagulat ito at may bahid ng takot. Drake! Mahina niyang sabi. Yen! Sabi ni Drake. Ang kanyang puso ay kumikirot sa pagsisisi. Patawarin mo ako, Yen, para sa lahat. Tinitigan siya ni Yen. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at hindi pa rin nawawalang sakit. Hinigpitan ni Drake ang hawak sa kamay nito. Hinahayaan ang lahat ng damdaming itinatago niya ay lumabas. Mahal kita. Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Yen, gumulong sa kanyang pisngi. Tinitigan niya si Drake, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, at siya ring dumurog sa kanyang puso. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan, marahan, hinila ni Yen ang kanyang kamay palayo sa pagkakahawak ni Drake. Ang paghila ni Yen ng kanyang kamay ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal para kay Drake. Ito ay isang tahimik na pagtanggi, isang malinaw na mensahe. Ang tiwalang sinira niya ay hindi maibabalik ng isang simpleng sorry o kahit ng isang mahal kita. Ngunit hindi sumuko si Drake. Alam niyang nararapat lang sa kanya ang lamig na ipinapakita ni Yen. Nang ma-discharge si Yen mula sa ospital, tinangka niyang umalis ng mag-isa. Saan ka pupunta? Tanong ni Drake. Kahit saan. Maghahanap ako ng trabaho, ng matutuluyan. Sagot ni Yen, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Tumira ka muna sa penthouse, sabi ni Drake. Hindi bilang asawa ko sa kontrata, kundi bilang kaibigan, hanggang sa makahanap ka ng sarili mong lugar. Please, Ian, para lang masigurado kong ligtas ka. Sa huli, pumayag si Yen, marahil dahil sa pagod o dahil alam niyang wala pa talaga siyang ibang mapupuntahan. Bumalik sila sa penthouse, ngunit ang lahat ay iba na. Hindi na ito ang kanilang pekeng tahanan. Ito ay naging isang lugar ng panunyo POV. Drake. Araw-araw,
Sinubukan ni Drake na ipakita ang kanyang pagsisisi at pagmamahal sa pamamagitan ng gawa, hindi lang ng salita. Hindi niya ito pinipilit na kausapin siya. Sa halip, ipinagluluto niya ito ng almusal bago siya umalis papuntang ospital. Sa gabi, uuwi siya nang may dalang paboritong pagkain ni Yen na nalaman niya mula sa diary nito. Tinulungan niya itong gumawa ng bagong resume at naghahanap ng mga job opening na babagay sa tinapos nito. Isang gabi, naabutan niya si Yen sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. "May interview ako bukas," sabi ni Yen. Sa wakas ay nagsalita ng kusa. "That's great," nakangiting sabi ni Drake. "Galingan mo. I know you'll get it." "Salamat, Drake," sabi ni Yen. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para kay Drake, ang nangiting iyon ay kasing halaga ng pagsikat ng araw, Novi. Yen, unti-unti, nakikita ni Yen ang pagbabago kay Drake. Ang dating malamig at distant na doktor ay napalitan ng isang lalaking matiyaga, maalaga, at puno ng pagsisisi. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito pag-uwi galing ospital, pero hindi nito nakakalimutang kumustahin siya. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito. Ang pader na yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Natatakot siya. Natatakot siyang masaktan ulit. Ngunit ang Drake na nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang Drake na nanghusga sa kanya. Ito ay isang lalaking handang gawin ang lahat para makuha ulit ang kanyang tiwala. Isang araw, pagkatapos ng isang matagumpay na job interview, umuwi si Yen sa penthouse na may magandang balita. Ngunit bago pa man niya masabi, may ibang plano si Drake. "Yen, samahan mo ako," sabi nito. Dinala siya ni Drake pabalik sa ospital, hindi sa ER o sa anumang kwarto, kundi sa mismong billing section kung saan nagsimula ang lahat. Naguguluhan si Yen. May kinuha si Drake mula sa kanyang briefcase. Ang kontrata nila. Sa harap ni Yen at ng parehong babae na nakausap niya noon, pinunit ni Drake ang kontrata sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. "Ayoko na nito," sabi ni Drake, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Yen. "Ang gusto ko, yung totoo." Hinawakan niya ang kamay ni Yen at dinala ito sa labas, sa isang maliit na garden sa tabi ng ospital. Ang araw ay papalubog na, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang paligid. "Alam kong sinira ko ang tiwala mo," panimula ni Drake. Ang boses ay puno ng emosyon. "At alam kong kulang ang lahat ng gagawin ko para maibalik yon. Pero Yen, sa maikling panahon na nakasama kita, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pag-aalaga, ng pagiging isang tahanan. Tinuruan mo akong tumawa ulit sa mga simpleng bagay. Tinuruan mo akong magmahal ulit, kahit na iyon ang pinakakinatatakutan ko." Dahan-dahan, lumuhod si Drake sa kanyang harapan. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi isang papel, kundi isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang singsing. Isang totoong singsing na may isang maliit ngunit maningning na diamante. Hindi na ito kasunduan, Yen. Hindi na ito isang arrangement. Ito na yung totoo. Ang katotohanan na mahal kita at gusto kong makasama ka sa bawat araw ng buhay ko, hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil ikaw ang gusto ng puso ko. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga mata ni Yen. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng kaligayahan. "Yen Aguilar," sabi ni Drake, ang boses ay nanginginig sa pag-asa. "Will you marry me? For real this time?" Tumango si Yen, hindi makapagsalita. Hinayaan niyang isinuot ni Drake ang singsing sa kanyang daliri. At nang tumayo ito, niyakap niya ito ng mahigpit. "Yes, Drake, yes.
Linggo ng hapon, naglalakad sina Yen at Drake sa isang parke, magkahawak kamay. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Si Yen, na ngayon ay isang assistant manager na sa isang kumpanya, ay masaya at kampante. Si Drake, mas madalas nang ngumingiti at hindi na kasing seryoso ng dati. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno. Ngumiti si Yen at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Drake. Ipinatong niya ito sa kanyang tiyan na bahagyang umuumbok na. Tumingin si Drake sa kanya, nagtataka. "May sasabihin ako sa'yo, Doc," nakangiting sabi ni Yen. "Mukhang magkakaroon na tayo ng bagong kasama sa bahay." Nanlaki ang mga mata ni Drake, napalitan ng hindi maipaliwanag na saya. Binuhat niya si Yen at inikot-ikot ito. Ang kanilang mga halakhak ay naging musika sa buong parke. Nagsimula ang lahat sa isang kasinungalingan, sa isang kontrata. Ngunit sa ilalim ng papalubog na araw, habang yakap-yakap nila ang isa't isa at ang pangako ng isang bagong simula, napatunayan nila na ang pinakatotoong pag-ibig ay maaring magmula sa mga hindi inaasahang pagkakataon.